Matandang babae, kinaladkad palabas ng hospital dahil wala siyang pambayad. Pero laking gulat nila nang malaman kung sino ang nag-iisang anak ng matanda. Si Jennifer ay isang 50 taong gulang na babae na laki sa probinsya ng Bicol. Ordinaryo lang ang itsura ni Jennifer. Kayumanggi ang balat, may katamtamang taas at may buhok na lagpas balikat na pinaputi na ng panahon. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, ang kanyang mga mata ay tila nagtataglay ng mga kwento ng kanyang buhay, mga karanasan ng hirap, pag-asa at walang katapusang pagsisikap. Si Jennifer ay lumaki sa isang pamilyang hindi nakakaangat sa buhay. Ngunit, tinuruan siyang maging masipag ng kanyang mga magulang. Ang kanilang munting bahay sa gilid ng bundok ay puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Ang malamig na hangin sa umaga, ang amoy ng mga halaman pagkatapos ng ulan, at ang ingay ng mga kalabaw sa palayan. Noong siya ay 18 taong gulang pa lamang, nagkaroon siya ng sariling pamilya. Ang kanyang asawa, si Jose, ay isang mangingisda na malapit lang din sa kanilang lugar. Sa simula pa lamang ng kanilang pagsasama, alam na ni Jennifer na hindi magiging madali ang buhay nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng kahirapan, nanatili silang magkasama at pinilit nilang makaraos sa bawat araw. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng 2 anak na babae, sina Ana at Liza. Bata pa lamang ang mga ito ay nakita na ni Jennifer ang kanilang potensyal. Sila ang kanyang naging inspirasyon para magsikap ng gusto. Sa umaga, si Jose ay pumapalaot upang mangisda habang si Jennifer naman ay nagbabantay ng kanilang maliit na tindahan sa palengke. Kapag walang customer, naglilinis siya ng bahay, naglalaba at nagluluto ng mga pagkain para sa kanyang pamilya. Ana, Liza, halina, mag-almusal na kayo. Tawag ni Jennifer sa kanyang mga anak habang inilalapag ang isang bandehado ng pritong isda at kanin sa pagkainan. Sige po nanay, sagot ni Ana na agad bumaba ng hagdan kasunod si Liza. Habang kumakain, nagkukwentuhan ng mag-iina. Nanay, gusto ko pong maging doktor paglaki ko, sabi ni Ana habang sinusubo ang pagkain. Talaga anak, napagandang pangarap niyan, tugon ni Jennifer, may ngiti sa kanyang mga labi. Pagsisikapan natin yan ha. Ako po, gusto ko pong maging guro, dagdag naman ni Liza, para makatulong po ako sa mga bata na kagaya namin. Napakabuti ng iyong mga pangarap, sabi ni Jose, na kararating lang mula sa panghuhuli ng isda. Basta't mag-aral kayong mabuti, susuportahan namin kayo ng nanay niyo. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nagawang makapagtapos sa kolehiyo nina Ana at Liza. Si Ana ay naging isang doktor, habang si Liza naman ay isang guro. Sila ang naging bunga ng mga sakripisyo nina Jennifer at Jose. Bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, lahat ay nagbunga ng maganda. Nang makapagtapos na sa kolehiyo ang magkapatid, nagdesisyon ng dalawa na mga ibang bansa para mas mataas ang kitaing pera. Bagamat mabigat sa kalooban ni Jennifer at Jose ang pag-alis ng kanilang mga anak, alam nilang ito ang pinakamainam na desisyon para sa kanilang kinabukasan. Nanay, tatay, aalis na po kami bukas, sabi ni Ana. Isang gabi habang nagkakape sila sa maliit nilang sala. Mag-iingat kayo doon mga anak ha, tugon ni Jose. Huwag kayong mag-alala sa amin ng nanay ninyo. Magiging maayos kami rito. Opo tatay, sabi ni Liza. Ipapadala namin kagad ang unang sahod namin para makatulong po dito. Nang sumunod na araw, habang papalapit na ang oras ng kanilang pag-alis, nagtipon-tipon ang pamilya sa harap ng kanilang bahay. Hindi maiwasan ni Jennifer na maluha habang niyayakap ang kanyang mga anak. Maging maayos sana kayo mga anak, sabi ni Jennifer. Tandaan ninyo na kahit malayo kayo, palagi kayong nasa aming mga puso at isipan. Opo nanay, sabi ni Ana habang pinupunasan ang luha ni Jennifer. Gagawin namin ng lahat para makapagpadala ng pera dito sa lalong madaling panahon ha. At kapag may pagkakataon, uuwi kami para makasama kayo, dagdag naman ni Liza. Puno ng pag-asa ang kanilang mga puso habang lumuluwas sina Ana at Liza patungong ibang bansa. Sa kanilang likuran naiwan sina Jennifer at Jose. Nagmamasid habang unti-unting nawawala sa kanilang paningin ang kanilang mga anak. Bagamat malungkot, dama rin nila ang kasiyahan at pagmamalaki sa mga naging tagumpay ng kanilang mga anak. Lumipas ang mga taon,
Ang mga padalang pera ni na Ana at Liza ay naging malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nakapagpatayo na rin sila ng mas maayos na bahay at nakapag-ipon para sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-unlad, nanatili pa rin ang mga alaala ng kanilang simpleng buhay noon. Jose, naalala mo ba noong mga bata pa sina Ana at Liza? Tanong ni Jennifer habang naglalakad sila sa dalampasigan. Oo naman Jennifer, parang kahapon lang yun. Sagot ni Jose habang nakatingin sa malayo. Napakabilis ng panahon, hindi ba? Oo, at ngayon malaki na sila at may kanya-kanya ng buhay. Dagdag ni Jennifer. Ngunit palagi silang nasa ating puso. Mahal na mahal natin sila Jennifer. At kahit anong mangyari, palagi nating susuportahan ang kanilang mga pangarap. Sabi ni Jose habang inahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, dama ni Jennifer ang init ng pagmamahal at suporta mula kay Jose. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nanatiling matatag ang kanilang pamilya. Alam nilang marami pang hamon ang darating, ngunit handa silang harapin ang lahat ng ito, basta't magkasama sila. Isang araw habang nag-aayos si Jennifer ng mga lumang gamit sa kanilang bahay, napansin niya ang isang kahon na puno ng mga alaala. Binuksan niya ito at nakita ang mga lumang litrato ni na Ana at Liza noong bata pa sila. Kasama rin dito ang mga sulat na ipinadala ng kanyang mga anak mula sa ibang bansa. Jose, tignan mo ito, sabi ni Jennifer habang pinapakita ang mga litrato kay Jose. Ang dami na pala nating napagdaanan. Oo nga Jennifer, napakasarap balikan ng mga alaala, sagot ni Jose. Pero ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan at ang ating hinaharap. Oo, Jose. Ang ating pamilya ang pinakamahalaga, sabi ni Jennifer habang mahigpit na niyayakap ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahal at kasiyahan ng kanilang tahanan, ang mga sakripisyo ni na Jennifer at Jose ay nagbunga ng maganda at patuloy silang naniniwala na ang kanilang mga anak ay magtatagumpay sa buhay. Minsan habang naglalakad si Jennifer sa palengke, nakasalubong niya ang isang kaibigan, si Aling Nena. O Jennifer, kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Bati ni Aling Nena. Oo nga Nena. Heto, maayos naman kami ni Jose. Sagot ni Jennifer. Ikaw, kumusta na ang mga anak mo? Ayos naman sila Jennifer, pero alam mo, naiinggit ako sa iyo. Ang swerte mo sa mga anak mo, sabi ni Aling Nena. Salamat Nena, pero alam mo, lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap at pagmamahal nila, sabi ni Jennifer. Lahat ng sakripisyo ay may katumbas na gantimpala, totoo talaga yun. Oo nga Jennifer, sana'y maging matagumpay rin ang mga anak ko katulad ng sayo, sabi ni Aling Nena. Magtiwala ka lang Nena, basta't nagtutulungan ng pamilya, tiyak na magtatagumpay rin kayo. Dagdag pa ni Jennifer habang niyayakap ang kanyang kaibigan. Patuloy ang buhay ni na Jennifer at Jose, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang mga anak ay nagsilbing inspirasyon sa kanila. At alam nilang sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pamilya ang magsisilbing lakas at sandigan. Habang naglalakad pa uwi si Jennifer mula sa palengke, napansin niya ang isang batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Napangiti siya habang inaalala ang kanyang mga anak noong mga bata pa sila. Dama niya ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya. At alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang magtatagumpay. Habang papalapit na siya sa kanilang bahay, nakita niya si Jose na nag-aayos ng kanilang bakuran, na puno ng kasiyahan ng kanyang puso, habang iniisip ang kanilang mga anak at ang kanilang mga pangarap. Jose, nandito na ako, sabi ni Jennifer, habang papasok ng kanilang bahay. O Jennifer, kumusta ang lakad mo? Tanong ni Jose habang inilalagay ang mga gamit sa gilid. Ayos naman mahal. Nakita ko si Aling Nena kanina. Nagkamustahan kami, sabi ni Jennifer habang inilalapag ang mga pinamili sa mesa. Mabuti naman at nakita mo siya, sabi ni Jose. Halika't magpahinga ka na muna mahal. Habang nagpapahinga si Jennifer, iniisip niya ang kanilang mga anak at ang kanilang mga pangarap. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang magtatagumpay basta't magkasama sila. Sa mga darating na araw, ang buhay ni na Jennifer at Jose ay patuloy na magiging puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang mga anak ay magsisilbing inspirasyon sa kanila
At alam nilang sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang magtatagumpay dahil sa kanilang pagsusumikap at pagtutulungan. Bagamat malayo ang kanilang mga anak, dama nila ang pagmamahal at suporta mula sa mga ito. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nilang napansin ni Jose na sila'y tumatanda na nga talaga. Dati-rati, sabay pa silang naglalakad sa dalampasigan at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Ngayon, tila mas mabagal na ang bawat hakbang at mas madalas na ang paghinga ng malalim. Ang katawan ni Jose, na dati-rati matipunong mangingisda, ay nag-umpisa ng manghina. Si Jennifer, na dati laging maliksi at abala sa mga gawain sa bahay, ay nag-umpisa na ring makaramdam ng pananamlay. Isang umaga habang nag-aalmusal sina Jose, napansin ni Jennifer ang pagiging makakalimutin ng kanyang asawa. Madalas niyang makalimutan ng mga simpleng bagay tulad ng saan niya inilagay ang kanyang mga salamin o kung ano ang pinag-usapan nila kahapon. Jose, kumusta ang tulog mo kagabi? Tanong ni Jennifer habang iniabot ang tasa ng kape kay Jose. Mabuti naman, sagot ni Jose. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkalito. Saan nga ba natin inilagay ang gamot ko para sa arthritis? Nasa itaas ng aparador, sa tabi ng mga libro natin, sabi ni Jennifer, bahagyang kinakabahan sa madalas na pagkalimot ni Jose. Oo nga pala. Salamat mahal. Tugon ni Jose habang kumikilos ng mabagal patungo sa aparador. Sa kabila ng pagiging makakalimutin ni Jose, nanatiling matyaga at mapag-alaga si Jennifer. Hindi man madali, natutunan niyang tanggapin ang pagbabago sa kanilang mga buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi lang si Jose ang nagbago. Maging si Jennifer ay unti-unti na rin nakaranas ng mga limitasyon sa kanyang katawan. Ang mga dating simpleng gawain tulad ng paglalaba at pagluto ay naging mabigat na para sa kanya. Madalas din siyang mangalay at mahirapang makapaglakad. Isang hapon habang nag-aayos si Jennifer ng kanilang hardin, biglang sumakit ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa isang bangko at bahagyang naluha dahil sa kirot. Jose, mahal, parang ang hirap nang gawin yung mga dati nating ginagawa, ano? Wika ni Jennifer habang pinupunasan ng pawis sa noo. Oo nga, tumatanda na nga tayo. Tugon naman ni Jose habang dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa. Pero kahit ano pa man ang mangyari, magkasama pa rin tayo. Naging malaking tulong sa kanila ang madalas na pangangamusta ng kanilang dalawang anak na sina Ana at Liza mula sa ibang bansa. Bagamat malayo, palaging naroon ang kanilang suporta at pagmamahal. Isang gabi habang nag-uusap sila Jose, tumunog ang telepono. Si Ana ang nasa kabilang linya. Nanay, tatay, kumusta po kayo dyan? Tanong ni Ana. Ramdam ang pag-aalala sa kanyang boses. Mabuti naman anak. Medyo nahihirapan lang minsan si nanay mo sa paglalakad. Sagot ni Jose. Oo nga anak, pero ayos lang naman kami. Huwag kayong mag-alala dyan. Dagdag ni Jennifer. Pilit ni tinatago ang pag-aalala sa kanyang boses. Nanay, sana makauwi kami ni Liza para maalagaan namin kayo. Sabi ni Ana. Nag-iipon kami para makauwi sa susunod na taon. Salamat anak, pero huwag niyo kaming alalahanin masyado. Alam namin na ginagawa niyo ang lahat para sa amin. Sabi ni Jennifer, dama ang init ng pagmamahal mula sa kanyang mga anak. Palagi kami nandito para sa inyo nanay. Ipapanalangin namin na laging maging maayos ang kalagayan niyo. Sabi ni Liza na sumali rin sa usapan. Salamat mga anak. Mahalaga sa amin ang mga tawag niyo katulad ng ganito. Sabi ni Jose, halata ang saya sa kanyang tinig. Matapos ang tawag nakaramdam ng kaluwagan si Jennifer. Bagamat malayo sila, dama niya ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Ngunit sa kabila ng pangangamusta at suporta ng kanilang mga anak, hindi may pagkakaila na ang paglipas ng panahon ay nagdudulot na ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Mas naging madalas na ang mga araw na masakit ang mga kasukasuhan ni Jennifer at madalas na rin siyang mahirapang maglakad. Hindi niya magawa ang mga simpleng gawain nang hindi kinikailangan ng tulong ni Jose. Jose, pakitulungan mo naman akong bumangon, sabi ni Jennifer isang umaga habang nakaupo sa kanilang kama. Sige Jennifer, hawak ka lang sa akin, sabi ni Jose habang inaakay ang kanyang asawa. Habang tinutulungan ni Jose si Jennifer, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagreklamo. Mahal na mahal niya si Jennifer at handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang asawa. Isang araw habang nag-aayos si Jennifer ng kanilang mga gamit, napansin niya ang mga lumang sulat at litrato mula sa kanilang mga anak. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso
habang binabalikan ng mga alaala ng kanilang pamilya. Jose, tignan mo ito, sabi ni Jennifer habang ipinapakita ang isang litrato ni na Anna at Liza noong mga bata pa sila. Napakabilis ng panahon, parang kahapon lang, maliit pa sila. Nalulungkot na wika ni Jennifer. Kaya naman mabilis siyang niyakap ni Jose. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang mapansin ni Jennifer at Jose ang kanilang pagtanda. Ngunit tila mabilis na lumalala ang kanilang kalagayan. Ang mga simpleng gawain na dati-rati ay madali lamang gawin ay naging mahirap para kay Jennifer dahil sa kanyang pananakit ng mga kasukasuhan at kahinaan ng mga binti. Si Jose naman, na dati-rati maliksi pa rin kahit papaano, ay unti-unting nawalan ng lakas. Isang umaga napansin ni Jennifer na tila hirap na si Jose sa pagbangon mula sa kanilang kama. Jose, kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Jennifer habang inaabot ang isang basong tubig sa kanyang asawa. Mahal, parang mas lumalala ang pakiramdam ko, sagot ni Jose na halos walang lakas upang itaas ang baso. Parang walang laman ang katawan ko. Nag-alala si Jennifer sa narinig mula kay Jose. Bagamat sanay na siya sa kanilang mga nararamdaman dulot ng pagtanda, ang kahinaan ni Jose ay tila kakaiba at nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Jose, tatawag ako ng doktor para matignan ka, sabi ni Jennifer, pilit na nagtatago ng kanyang takot. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nagawa ni Jennifer na makatawag ng doktor upang matignan si Jose. Nang dumating ang doktor, agad na sinuri ang kalagayan ni Jose. Halata sa mukha ng doktor ang seryosong kalagayan ng kanyang pasyente. Ma'am, mukhang kailangan nating dalhin sa ospital ang asawa ninyo, sabi ng doktor. Mas mabuting magamot siya ng mga espesyalista. Napagdesisyonan ni Jennifer na dalhin sa ospital sa kanilang lugar ang kanyang asawa. Isang gabi, habang tinutulungan niyang bumangon si Jose, hindi maiwasan ni Jennifer na lumuha. Alam niyang mabigat ang sitwasyon at tila mas lumala pa ang kalagayan ng kanyang asawa. Jose, kailangan nating pumunta sa ospital, sabi ni Jennifer habang tinutulungan si Jose na magbihis. Kailangan kang matignan ng mga espesyalista. Sige Jennifer, susunod ako sa iyo, sagot ni Jose. Bakit sa kanyang boses ang kahinaan at pagod. Nang makarating sila sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse at doktor. Inilagay si Jose sa isang kama at sinuri muli ng doktor ang kanyang kalagayan. Ilang oras ang lumipas at dumating ang resulta ng mga pagsusuri. Ma'am Jennifer, kailangan po nating mag-usap, sabi ng doktor habang inaanyayahan siyang umupo sa isang tabi. Dok, kumusta na po ang asawa ko? Tanong ni Jennifer, puno ng pag-aalala. Jennifer, sa kasamang palad, malubha ang kalagayan ni Jose. Meron siyang sakit na kailangan ng espesyal na atensyon at mga kagamitang wala kami rito sa ospital, paliwanag ng doktor. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Tanong ni Jennifer, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Kulang kami sa mga gamit at pasilidad para magamot si Jose ng maayos. Kailangan nating ilipat siya sa mas malaking ospital na may kumpletong kagamitan, sabi ng doktor na baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Dok, ano pong gagawin namin? Wala kaming sapat na pera para ilipat siya sa ibang ospital, sabi ni Jennifer, pilit na pinipigil ang kanyang pagluha. Jennifer, ma'am, alam ko po ang sitwasyon ninyo, ngunit kailangan nating magdesisyon agad. Baka mas lumala pa ang kalagayan ni Jose kung hindi siya magagamot ng tama, sabi ng doktor, habang hinahawakan ng balikat ng babaeng si Jennifer bilang pag-aalo. Sa mga sandaling yon, tila gumuho na ang mundo ni Jennifer. Ang bawat segundo ay tila naging isang siglo habang iniisip niya kung paano niya ililigtas ang kanyang asawa. Naalala niya ang kanilang mga anak na nasa ibang bansa at ang pangarap na sana'y makauwi sila upang magkasama-sama muli. Ngunit ang mga pangarap na ito ay tila malabo na sa kasalukuyang sitwasyon. Habang nag-iisip si Jennifer, napansin niya ang isang sulok ng ospital na tila napakaabala. Mga pasyente, doktor at mga nurse ay nagmamadali. Lahat ay may kanya-kanyang ginagawa. Napagtanto niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Marami ang nagdurusa at nakikipaglaban para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dok, ano ang mga susunod na hakbang na dapat naming gawin? Tanong ni Jennifer. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Ma'am, kailangan nating makahanap ng ospital na may sapat na pasilidad. Maaari tayong mapag-ugnayan sa mga ospital sa Maynila o sa mga kalapit na syudad. Ngunit tulad ng sinabi mo, kailangan nating maghanda ng sapat na pera, sabi ng doktor. Paano kami maghahanda ng ganito kalaking pera, Dok?
Wala naman po kaming sapat na ipon. Sabi naman ni Jennifer na halos bumigay na sa bigat ng problema. Ma'am, may mga organisasyon naman po at mga taong handang tumulong sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan lang nating magtanong at humingi ng tulong. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Sabi ng doktor na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na sitwasyon ni Jennifer. Habang nakaupo si Jennifer sa tabi ng kama ni Jose, pilit niyang iniisip kung paano niya mabibigyan ng pag-asa ang kanilang sitwasyon. Naalala niyang mga kaibigan at mga kamag-anak na maaaring makatulong. Alam niyang hindi siya dapat sumuko, lalo na't buhay ng kanyang asawa ang nakataya. Jose, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Hindi kita bababayaan, pangako. Bulong ni Jennifer habang hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Mahal, salamat. Alam kong mahirap ito pero palagi akong nandito para sa iyo. Sagot ni Jose, pilit nang umingiti kahit bakas ang sakit sa kanyang mukha. Habang lumilipas ang mga araw, naging abala si Jennifer sa paghahanap ng tulong. Nakipag-ugnayan siya sa mga kaibigan at mga kamag-anak at hindi rin niya nakalimutan ng suporta mula sa kanilang mga anak na nasa ibang bansa. Ang bawat tawag, bawat mensahe ay tila isang sinag ng pag-asa sa kanilang madilim na kalagayan. Ma, gagawin namin ni Liza ang lahat para makatulong. Magpapadala kami ng pera sa lalong madaling panahon, sabi ni Ana sa isang tawag mula sa ibang bansa. Salamat anak, kailangan talaga namin ng tulong ninyo, sagot ni Jennifer, dama ang kaluwagan sa kanyang puso. Habang patuloy ang kanilang paghahanap ng tulong, nakipag-ugnayan din ng doktor sa mga ospital sa Maynila upang maayos ang paglipat ni Jose. Bagamat mahirap ang proseso, naging matyaga at determinado si Jennifer na makahanap ng solusyon. Isang araw habang nag-aayos si Jennifer ng mga gamit nila ni Jose sa ospital, biglang pumasok ang isang nurse na may daladalang balita. Ma'am, may magandang balita ako. Nakahanap na po kami ng ospital sa Maynila na handang tumanggap kay Jose, sabi ng nurse na may ngiti sa kanyang muka. Talaga? Salamat, Diyos ko salamat, sabi ni Jennifer habang niyayakap ang nurse. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, naramdaman ni Jennifer ang pag-asa na matutulungan si Jose. Bagamat mahirap ang kanilang pinagdadaanan, alam niyang hindi sila nag-iisa sa laban. Sa tulong ng mga kaibigan, kamag-anak, naniniwala siya na may pag-asa pa na magtagumpay sila sa laban ni Jose sa kanyang sakit. Habang inihahanda ang paglipat ni Jose sa Maynila, patuloy na naging matatag si Jennifer. Alam niyang marami pang pagsubok ang kanilang haharapin, ngunit sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, naroon ang pag-asa at pagmamahal na magsisilbing gabay sa kanilang landas. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na pinapanalangin ni Jennifer ang paggaling ng kanyang asawa at ang kanilang muling pagsasama bilang isang pamilya. Dahil sa posibleng mas lumala pa ang sakit ni Jose, mabilis na inayos ni Jennifer at ng doktor ang lahat ng kailangang dokumento at pagsasaayos para sa paglipat ni Jose sa ospital sa Maynila. Isang ambulansyang dumating upang sunduin si Jose at sa buong biyahe, hawak ni Jennifer ang kamay ng kanyang asawa. Pilit na pinapalakas ang loob niya. Jose, malapit na tayo. Makakausap na natin ang mga espesyalista mo, sabi ni Jennifer. Pilit na pinipigilan ang kanyang pag-aalala at mga luha. Oo mahal, magtitiwala tayo sa kanila, sagot ni Jose. Dama ang kahinaan sa kanyang boses, ngulit pilit na nagpapakatatag para kay Jennifer. Pagdating nila sa ospital sa Maynila, agad na inasikaso si Jose ng mga nurse at doktor. Halata sa mga mukha ng mga medical staff ang determinasyon na matulungan si Jose. Isiniilalim siya sa mga mas detalyadong pagsusuri at agad ding binigyan ng mga kailangang gamot para mapawi ang kanyang nararamdaman. Samantala sina Ana at Liza, bagamat nasa malayong lugar, ay nagsusumikap na makapagbigay ng sapat na pera para sa pagpapagamot ng kanilang tatay. Sa tulong ng kanilang mga ipon at paghingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan, nakapagpadala sila ng sapat na halaga upang matiyak na mananatili si Jose sa ospital at mabigyan ng tamang gamutan. Nanay, nakapagpadala na kami ng pera. Sana makatulong ito para sa pagpapagamot ni tatay. Pasensya na po kayo at hindi kami makauwi. Baka kasi pag umuwi kami, lalo lang tayong mahirapan sa pera. Maganda na po itong nagtatrabaho kami sa ibang bansa hanggang sa gumaling si Papa, sabi ni Ana sa isang tawag mula sa ibang bansa. Salamat anak, malaking tulong to para sa atin, sagot ni Jennifer, hindi mapigilan ang luha ng pasasalamat.
Gagawin natin ng lahat para gumaling ang tatay ninyo. Habang nananatili si Jose sa ospital, si Jennifer ang nag-aalaga sa kanya. Siya ang nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan ni Jose, mula sa pagkain hanggang sa pagbibigay ng gamot. Bagamat pagod at hirap, hindi na iniinda ang kanyang sariling kalagayan. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaginhawaan ng kanyang asawa. Isang gabi habang natutulog si Jose, tahimik na nananalangin si Jennifer sa tabi ng kanyang kama. Diyos ko, bigyan niyo kami ng lakas. Sana'y gumaling si Jose. Bulong niya, pilit na pinapawi ang kanyang mga luha. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pakikipaglaban ni Jose sa kanyang sakit. May mga araw na tila lumalakas siya. Ngunit may mga araw din na tila mas mahirap ang kanyang kalagayan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ng pag-asa si Jennifer. Alam niyang ang pagmamahal at suporta mula sa kanilang mga anak at sa mga kaibigan ay nagbibigay ng lakas kay Jose. Isang umaga, dumating ang doktor upang magbigay ng update sa kalagayan ni Jose. Ma'am Jennifer, may mga pagpabago po sa kalagayan ng asawa ninyo. Kailangang masuri pa namin siya ng mabuti, sabi ng doktor. Dok, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Kailangan lang naming malaman kung ano pa ang pwedeng gawin para gumaling siya, sabi ni Jennifer. Dama ang pag-aalala sa kanyang tinig. Magtiwala kayo, ma'am. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nagagawa ang lahat para matulungan si Jose. Sagot naman ng doktor, baka sa kanyang mukhang determinasyon. Habang tumatagal, unti-unting napapansin ni Jennifer ang mga maliliit na pagbabago sa kalagayan ng kanyang asawa. Bagamat mahirap, tila unti-unting bumabalik ang lakas ni Jose. Sa bawat ngiti at sa bawat paghinga, nararamdaman ni Jennifer ang pag-asa na muling babalik ang kanilang normal na buhay. Jose, malapit ka nang gumaling. Patuloy lang tayong magtiwala, ha? Sabi ni Jennifer habang inaayos ang kumot ni Jose. Oo, mahal. Sa tulong ng Diyos at ng ating mga anak, malalagpasan natin to. Sagot naman ni Jose, pilit nang umingiti. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumaban si Jose. Kasama si Jennifer sa bawat hakbang, bawat pagsubok at bawat tagumpay. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ang naging sandigan nila sa gitna ng mga pagsubok. At sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, naroon ang pag-asa na sa bawat bukas may bagong simula at bagong pag-asa. Habang nakaupo si Jennifer sa tabi ni Jose, nagbalik tanaw siya sa kanilang buhay. Naalala niya ang mga panahon ng kanilang kabataan, ang mga sakripisyo para sa kanilang mga anak. Jennifer, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko ito malalagpasan kung wala ka, sabi ni Jose, damang-dama ang pagmamahal sa kanyang boses. Mahal, magkasama tayo sa lahat ng ito. Hindi kita iiwan. Sagot naman ni Jennifer, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, ang kanilang pagmamahal ang nagbigay ng liwanag at pag-asa. Patuloy silang lumaban, patuloy silang nagmahal at patuloy silang nagtiwala na sa bawat pagsubok, ang kanilang pamilya ang magsisilbing lakas at sandigan. Ilang buwan ang nakalipas, unti-unting bumubuti na ang kalagayan ni Jose. Sa tulong ng mga doktor at masusing gamutan, bumabalik na ang kanyang lakas. Nakangiti na siyang muling bumangon mula sa kama at kahit papaano'y nagagawa niya ng maglakad-lakad sa loob ng silid ng ospital. Si Jennifer naman, kahit pagod sa pag-aalaga ay puno ng pag-asa at saya sa tuwing makikita ang unti-unting paggaling ng kanyang asawa. Jennifer, parang lumalakas na ako, sabi ni Jose isang umaga habang pilit na inaabot ang tasa ng kape na dinala ni Jennifer. Oo nga, mahal. Napakalaking bagay ng mga gamot at pag-aalaga dito, tugon naman ni Jennifer. Pilit na itinatago ang kanyang alalahanin sa kanilang kalagayan. Sa kabila ng magagandang balita na unti-unti nang bumubuti si Jose, napansin ni Jennifer na umuunti na ang pera nila para pambayad sa ospital. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Jennifer ang bigat ng kanilang gastusin. Ang perang ipinadala ni na Anna at Liza ay halos mauubos na at ang kanilang mga ipon ay mabilis na nauubos din. Nasa isip ni Jennifer ang takot at pangamba. Paano kung tuluyang maubos ang kanilang pera? Paano kung hindi na nila kayang bayaran ng ospital? Isang gabi, habang nag-aayos si Jennifer ng mga gamit nila sa ospital, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga solusyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Jose. Tinitignan ng payapang mukha ng kanyang asawa na natutulog. Iniisip niya ang lahat ng nagawa na ng kanilang mga anak para sa kanila. Ang malaking halaga ng perang ipinadala ni na Anna at Liza ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magamot si Jose. Ngunit ngayon, nahihiya na siyang humingi pa ng tulong.
Nasa isip niya na baka gipit na rin ang anak niya at hindi na rin makapagbibigay ng sapat na tulong. Hindi na pwede, Jennifer. Hindi ko na kayang humingi pa. Bulong ni Jennifer sa sarili habang tahimik na umiiyak. Sa mga sumunod na araw, pilit na itinatago ni Jennifer ang problema sa kanyang asawa. Ayaw niyang malaman ni Jose ang tunay nilang kalagayan dahil alam niyang makakadagdag lamang ito sa stress at baka makasama pa sa kanyang kalusugan. Pinilit ni Jennifer na maging matatag. Lagi siyang may ngiti sa tuwing kinakausap si Jose, kahit ang puso niya ay puno ng pangamba. Jennifer, kumusta naman ang mga bayarin natin? Tanong ni Jose isang umaga habang nagpapahinga sila. Maayos naman mahal, huwag mong intindihin yan. Ang mahalaga gumagaling ka. Sagot ni Jennifer. Pilit na pinapakalma ang boses. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Jennifer ang bigat ng problema. Alam niyang hindi ito magtatagal at kailangan niyang humanap ng solusyon sa lalong madaling panahon. Dahil dito, nag-apply si Jennifer ng tulong pinansyal mula sa iba't ibang ahensya at mga programa na nagbibigay ng tulong para sa mga katulad nilang nangangailangan. Ma'am, pirmahan mo lang tong mga dokumento at ipasa natin. Baka sakaling makuha natin ang tulong na kailangan natin. Sabi ng isang social worker na tumutulong sa kanilang pag-a-apply. Salamat po talaga sa tulong nyo. Sagot ni Jennifer habang pinipirmahan ng mga papeles. Puno ng pag-asa na sana'y mapili sila. Lumipas ang ilang linggo ng paghihintay, patuloy ang kanilang buhay sa ospital. Patuloy na bumubuti ang kalagayan ni Jose. Ngunit ang pangamba ni Jennifer ay lalong lumalalim. Hanggang isang araw, natanggap ni Jennifer ang balita na hindi sila napili para sa tulong pinansyal. Ma'am Jennifer, pasensya na po pero hindi po kayo napili. Marami rin kasing nangangailangan eh. Sabi ng social worker na may halong lungkot sa kanyang boses. Nang marinig ito, tila gumuho ang mundo ni Jennifer. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jose at sa kanilang mga anak. Alam niyang pipilitan ni na Ana at Liza na magbigay ng pera kahit walang-wala na sila. Kaya't mas pinili niyang itago na lang ang problema sa kanyang mga anak. Habang tahimik na nag-iisip sa isang sulok ng hospital, napansin ng isang nurse ang kalungkutan ni Jennifer. Ma'am Jennifer, mukhang may problema po kayo Gusto niyo po ba ng kausap? Tanong ng nurse na may malasakit sa kanyang boses. Salamat pero kailangan ko lang mag-isip ng paraan. Sagot ni Jennifer, pilit na nagtatago ng kanyang mga luha. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kalooban ni Jennifer. Alam niyang kailangan niyang harapin ang problema ng mag-isa. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga posibleng solusyon, kahit gaano kahirap. Pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob, nananalangin at umaasa na may dumating na tulong mula sa kung saan. Isang gabi habang nagpapahinga si Jennifer sa tabi ng kama ni Jose, napansin niyang tila mas tahimik ito kaysa dati. Jose mahal, kumusta ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Jennifer. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Jennifer, napansin kong parang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Ano bang problema? Tanong ni Jose. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Wala Jose, huwag mo intindihan ako. Ang mahalaga, gumagaling ka. Sagot ni Jennifer. Pilit na itinatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Mahal, Jennifer, kilala kita. Alam kong may dinadamdam ka. Sana sabihin mo sa akin Sabi ni Jose habang hinahawakan ng kamay ni Jennifer. Napaluha si Jennifer, ngunit pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kanilang kalagayan. Habang nag-iisip si Jennifer, isang ideyang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang kaibigan mula sa probinsya na may koneksyon sa ilang mga taong maaaring makatulong sa kanilang sitwasyon. Bagamat may pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang subukan ng huling pagkakataong ito. Kasi may kailangan akong asikasuhin Sandali lang ako. Sabi ni Jennifer isang umaga habang hinahanda ang kanyang mga gamit. Sige mahal, mag-iingat ka Sagot ni Jose, pilit nang umingiti. Habang papunta si Jennifer sa kanilang kaibigan, hindi niya maiwasang manalangit at umasa na sana'y may magandang balita siyang maiuwi. Nang nakarating siya sa bahay ng kanyang kaibigan, agad niyang sinabi ang kanilang sitwasyon. Jennifer, gagawin ko ang lahat para makitulong. May mga kakilala akong maaaring makatulong sa inyo. Sabi ng kanyang kaibigan, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Salamat talaga.
Sagot ni Jennifer, habang napapaluha sa pag-asa. Habang bumabalik si Jennifer sa ospital, dala niya ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may liwanag pa ring naghihintay sa kanila. Alam niyang kailangan nilang magpatuloy sa pakikipaglaban at sa bawat takbang, ang pagmamahal at pagtutulungan ang magiging sandigan nila. Pagdating sa ospital, agad niyang niyakap si Jose. Jose, may pag-asa pa tayo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jennifer, puno ng determinasyon at pagmamahal sa kanyang boses. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, patuloy na lumaban si Jennifer para sa kanyang asawa. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ang naging gabay nila sa gitna ng mga pagsubok. At sa bawat araw na lumilipas, alam ni Jennifer na ang kanilang pamilya ang magsisilbing lakas at sandigan sa bawat laban na kanilang haharapin. Sa kasamang palad, ang tulong na hinihingi ni Jennifer mula sa mga kakilala niya sa probinsya ay naging matagal. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Jennifer ang bigat ng kanilang sitwasyon. Patuloy niyang tinitiis ang lahat ng hirap at pagod. Umaasang may magandang balita siyang maririnig. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, tila hindi pa rin sapat ang oras at pagkakataon para maibsan ang kanilang problema. Isang linggo ang nakalipas at dahil sa hindi na sapat ang pera nila, na-late ng isang linggo ang bayad ni Jennifer sa ospital. Hindi niya maiwasang mag-alala habang patuloy na nag-aasikaso kay Jose. Alam niyang may mga batas at patakaran ng ospital na kailangang sundin, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang maghintay at umasa. Isang araw, habang kinakausap ni Jennifer ang isang nurse tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa, biglang dumating ang medical director ng ospital. Kilala ang medical director na ito na si Dr. Miranda sa pagiging mataray at mahigpit sa pagpapatupad ng mga patakaran ng ospital. Nang marinig niyang tungkol sa late na pagbabayad ni Jennifer, agad siyang lumapit at kinausap ito. Mrs. Santos, mukhang hindi pa tayo nakakapagbayad ng isang linggo sabi ni Dr. Miranda na may halong inis sa kanyang boses at sarkasam. Alam niyo bang mahal ang mga gamot at gamutan na ginagamit natin kay Mr. Santos sa asawa niyo? Pasensya na po, doktora. Nagkaroon lang po kami ng kaunting problema sa pera, pero ginagawa ko po ang lahat para makahanap ng solusyon. Sagot ni Jennifer, pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Mrs. Santos, kailangan niyong agad na mag-isip ng paraan. Hindi pwedeng palaging late ang bayad niyo. Marami rin tayong ibang pasyente na nangangailangan ng atensyon. Sabi ni Dr. Miranda na tila walang bahid ng simpatya sa kanyang muka. Nang marinig ito, hindi maiwasang manghina si Jennifer. Ramdam niya ang bigat ng kanilang kalagayan at ang paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag, lalo na para kay Jose. Doktora, gagawin ko po ang lahat para makabayad kami. Humingi lang po ako ng kaunting-kaunting panahon lang po. Sagot ni Jennifer, pilit na nagpapakatatag. Hindi ako ang gumagawa ng patakaran, Mrs. Santos. Meron kayong isang linggo para makahanap ng solusyon, kung hindi, baka mapilitan kaming itigil ang gamutan. Sabi ni Dr. Miranda bago ito umalis. Pagkalis ng doktora, napaupo si Jennifer sa isang tabi. Damang-dama ang bigat ng kanyang mga problema. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang sitwasyon. Alam niyang kailangan niyang kumilos kaagad. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, tila walang kasiguraduhan ng lahat. Habang nakaupo si Jennifer sa isang sulok ng ospital, pilit niyang iniisip kung paano makakahanap ng pera para mabayaran ng ospital. Alam niyang hindi niya maaaring ipagsabi kay Jose ang kanilang problema dahil baka mas lumala pa ang kalagayan nito. Kailangan niyang mag-isip ng paraan ng hindi nadadagdagan ng stress ng kanyang asawa. Nang sumunod na araw, muling kinausap ni Jennifer ang kaibigan niya sa probinsya. Kumusta na ang tulong na hinihingi natin? Kailangan na kasi talaga namin ng pera. Tanong ni Jennifer. Halos hindi na maitago ang pag-aalala sa kanyang boses. Pasensya na, Jennifer. Ginagawa namin ang lahat para makakuha ng tulong pero medyo matagal pala talaga ang proseso. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sagot ng kaibigan niya. Pilit na pinapalakas ang loob ni Jennifer. Salamat sa inyong pagsisikap. Sana makarating kagad yung tulong. Sagot ni Jennifer. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga pag-aalala. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nag-aalala si Jennifer sa kanilang kalagayan. Pilit niyang itinatago ang kanyang pangamba sa kanyang asawa at sa kanilang mga anak. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, ngunit hindi maiwasang manghina ang kanyang loob
sa tuwing iniisip niya ang kanilang sitwasyon. Isang gabi habang natutulog si Jose, tahimik na nananalangin si Jennifer sa tabi ng kanyang kama. Diyos ko, bigyan niyo kami ng lakas at pag-asa. Kailangan gumaling ni Jose. Bulong niya, damang-dama ang bigat ng kanyang mga problema. Kinabukasan dumating ang araw na hinihintay ni Jennifer. Nakakuha sila ng kaunting tulong mula sa kanilang mga kaibigan sa probinsya. Bagamat hindi sapat ang pera para mabayaran ang lahat ng gastusin, kahit papaano'y nakahinga si Jennifer ng kaunti. Agad niyang inasikaso ang bayad sa ospital upang matiyak na magpapatuloy ang gamutan ni Jose. Mrs. Santos, salamat sa pagbabayad. Ngunit kailangan pa rin nating makahanap ng mas matagalang solusyon, sabi ng cashier ng ospital habang tinatanggap ang bayad ni Jennifer. Alam ko po, patuloy naman kaming naghahanap ng paraan, sagot ni Jennifer, puno ng determinasyon. Habang naglalakad pabalik sa silid ni Jose, napaisip si Jennifer sa mga susunod na hakbang na kailangan nilang gawin. Alam niyang hindi pwedeng umasa na lamang sa tulong ng iba. Kailangan nilang mag-isip ng mas matagalang solusyon para sa kanilang sitwasyon. Pagbalik niya sa silid ni Jose, napansin niyang gising na ito at tila nag-aalala. Jennifer, ano ba talagang nangyayari? Alam kong may problema tayo. Tanong ni Jose, pilit na inuunawa ang kanyang asawa. Jose, huwag mo nang intindihin ang mga bayarin. Ang mahalaga ay gumagaling ka, may mga kaibigan tayong tumutulong sa atin. Sagot ni Jennifer, pilit na pinapakalma ang boses. Jennifer, mahal, alam kong mahirap ang sitwasyon natin pero hindi ko kayang makitang nahihirapan ka. Sabi ni Jose, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Jose, magtiwala ka lang. Lahat ng ito ay para sa iyo. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Sagot naman ni Jennifer habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Jennifer ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang pagmamahal niya kay Jose at ang kanilang pamilyang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Lumipas ang mga araw, patuloy na nakikipaglaban si Jennifer para sa kanilang kalagayan. Naging abala siya sa paghahanap ng ibang paraan upang makakuha ng tulong. Nakipag-ugnayan na rin siya sa iba't ibang organisasyon. Nag-apply sa mga programa at humingi ng tulong sa mga kaibigan at kamag-anak. Isang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa isang organisasyon na handang tumulong sa kanilang sitwasyon. Jennifer, natanggap namin ang iyong aplikasyon. May kaunting tulong kaming maibibigay para sa inyo, sabi ng boses sa kabilang linya. Salamat! Salamat po talaga! Sagot naman ni Jennifer. Halos hindi mapigilan ang kanyang pagluha sa tuwa. Bagamat maliit lamang ang halaga ng tulong, malaking bagay na ito para sa kanila. Patuloy na nagpatuloy si Jennifer sa kanyang pagsusumika. Puno ng pag-asa at determinasyon na malalampasan nila ang lahat ng pagsubok. Sa kabila ng mga pagsusumika at tulong na nakuha ni Jennifer mula sa iba't ibang tao at organisasyon, muli na namang nagkulang ang kanilang pera. Ang mga bayarin sa ospital ay patuloy na nagpapatong-patong at umabot ng 1 buwan nang hindi nila nagawang pagbabayad. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Jennifer ang lalong pagbigat ng kanilang kalagayan. Pilit niyang itinago ang problema kay Jose at sa kanilang mga anak, ngunit alam niyang hindi magtatagal ay kakailanganin niyang harapin ang katotohanan. Isang umaga habang nagpapahinga si Jose, napansin ni Jennifer ang isang pamilyar na anyo na papalapit sa kanilang silid. Si Dr. Miranda, ang mahigpit na medical director ng ospital, ang dumating na may dalang mga papeles. Kita sa kanyang mukha ang pagiging seryoso at walang bahid ng simpatsya. Mrs. Santos, alam kong matagal na kayong hindi nakakabayad. Mahirap para sa amin ang sitwasyong ito. Kailangan niyong mag-isip ng paraan para mabayaran ang mga nagastos ng ospital. Sabi ni Dr. Miranda, malamig ang boses. Doktora, pasensya na po. Alam kong mahirap ang sitwasyon namin pero bigyan niyo pa po kami ng kaunting panahon. Gagawin ko po ang lahat para makalikom po ng pera. Pakiusap ni Jennifer, halos magmakaawa habang pinipigilan ng luha. Mrs. Santos, naiintindihan ko ang kalagayan niyo. Lagi ko ang iniintindi. Pero katulad ng sinabi ko, marami rin kaming ibang mga pasyente na nangangailangan ng aming serbisyo. Hindi kami maaaring magpatuloy ng hindi bayad ang inyong mga bayarin. Tugon ni Dr. Miranda na tila walang bahid ng simpatya ang kanyang mga mata. Doktora, bigyan na po kami ng kaunting panahon. Manghihiram po ako sa mga kamag-anak, kaibigan, kahit saan po, wag niyo lang po kaming palayasin.
Kailangan pong magamot ni Jose. Muling pakiusap ni Jennifer. Nanginginig ang boses sa tindi ng emosyon. Ngunit tila bingi si Dr. Miranda sa pagmamakaawa ng matanda. Mrs. Santos, binigyan na namin kayo ng sapat na panahon. Kailangan na naming magdesisyon. Kung hindi niyo mababayaran ang inyong mga bayarin ngayong linggo, mapipilitan kaming palayasin kayo. Naintindihan niyo? Sagot niya bago umalis ng silid. Nang marinig ito, napaluhod si Jennifer sa tabi ng kama ni Jose. Hindi niya alam kung paano pa siya makakahanap ng solusyon. Ramdam niya ang bigat ng bawat sandali at ang bawat hinga ay tila isang malaking pagsubok. Pilit niyang itinago ang kanyang luha habang nagpapakita ng tapang kay Jose. Jennifer, narinig ko ang sinabi ng doktora. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Jose. Baka sa kanyang boses ang pag-aalala. Jose, huwag mo nang alalahanin. Gagawa ako ng paraan. Sagot ni Jennifer. Pilit na pinapakalma ang boses. Sa kabilang banda, si Liza, ang kanilang bunsong anak na nasa ibang bansa, ay nakaramdam ng matinding pangamba para sa kanyang mga magulang. Bilang isang guro, mas madali niyang naiintindihan ng mga emosyon ng kanyang ina kahit na hindi nito direktang sinasabi na may problema. Kaya't napagdesisyonan niyang umuwi ng Pilipinas upang personal na makasama at matulungan ang kanyang mga magulang. Ana, kailangan kong umuwi. Pakiramdam ko may malaking problema si nanay at tatay. Sabi ni Liza sa kanyang kapatid sa telepono. O sige Liza, ako na muna ang bahala dito habang wala ka. Sagot naman ni Ana na dama rin ang pag-aalala. Sa pagdating ni Liza sa Pilipinas, agad niyang tinungo ang ospital kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Habang papalapit siya sa ospital, napansin niyang tila may kaguluhan sa labas. Sakto niyang nakita ang eksenang kinatatakutan niya. Si Jennifer, hawak ng 2 security guard ay pilit na kinakaladkad palabas ng ospital. Kita sa mukha ni Jennifer ang matinding pagmamakaawa at pag-iyak. Wag po, maawa po kayo sa amin, kailangan pong magamot ni Jose. Bibigyan ko po kayo ng pera, mangungutang po ako. Pakiusap ni Jennifer, halos hindi na mapigilan ang kanyang pag-iyak. Ma'am, wala po kaming magagawa, utos po ito ng medical director. Sagot ng isang security guard, malamig ang boses. Sa eksenang ito agad na tumakbo si Liza patungo sa kanyang nanay. Nay, anong ginagawa nila sa inyo? Tanong ni Liza, puno ng galit at pag-aalala. Liza anak, kailangan natin ng tulong, hindi na tayo pinapayagan dito dahil wala na tayong pambayad. Sagot ni Jennifer na patuloy na umiiyak. Huwag kayong mag-alala nay, nandito na ako, tutulungan ko kayo. Sabi ni Liza, yakap ang kanyang ina. Agad na kinausap ni Liza ang mga security guard ng hospital. Ako na ang bahala sa mga bayarin. Kailangan lang namin makahanap ng mas maayos na hospital para kay tatay please. Bigyan niyo kami ng kaunting panahon. Pakiusap ni Liza na puno ng determinasyon. Sa kabutihang palad, nakakita si Liza ng bagong ospital na handang tumanggap sa kanyang tatay. Agad siyang kumilos upang mailipat si Jose sa bagong ospital. Sa bawat takbang, naramdaman ni Jennifer ang malaking ginawa at pag-asa na dala ng kanilang anak. Salamat anak, hindi ko alam kung papaano ko kakayanin ito ng mag-isa. Sabi ni Jennifer habang tinutulungan si Liza na ayusin ang mga gamit ni Jose. Nandito ako nanay, hindi ko kayo pababayaan. Sagot ni Liza, pinipilit nang umiti sa kabila ng kanyang sariling pag-aalala. Habang sinasakay si Jose sa ambulansya, hindi maiwasang magpasalamat ni Jennifer sa lahat ng tulong na kanilang natanggap. Alam niyang malaki pa ang kanilang laban. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa at pagmamahal ng kanilang pamilya. Pagdating nila sa bagong ospital, agad na inasikaso si Jose ng mga medical staff. Si Liza ang nag-asikaso ng mga dokumento at ang pag-aayos ng mga bayarin. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, ramdam ni Jennifer ang malaking ginawa dahil kasama na nila si Liza sa laban na ito. Nay, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala muna kay tatay. Sabi ni Liza habang tinutulungan si Jennifer na umupo sa isang tabi. Salamat anak. Alam kong mahirap to para sa iyo pero hindi ko alam kung paano namin ito malalagpasan kung wala ka. Sagot ni Jennifer. Damang-dama ang pagod ngunit puno ng pasasalamat. Habang nag-ayos si Liza ng mga bayarin at mga dokumento, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang mga doktor sa bagong ospital. Ipinaliwanag ng mga doktor ang kalagayan ni Jose at ang mga susunod na hakbang sa kanyang gamutan. Ma'am, gagawin po namin ang lahat para sa inyong tatay. Kailangan lang po nating magtulungan, sabi ng isang doktor.
na nagbigay ng pag-asa kay Liza. Salamat po, Dok. Gagawin namin ang lahat para makabayad at makatulong sa gamutan ni tatay. Sagot ni Liza, puno ng determinasyon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na naging masigasig si Liza sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Siya ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ni Jose, mula sa mga gamot hanggang sa mga dokumento sa ospital. Si Jennifer naman ay nakaramdam ng malaking ginawa dahil alam niyang may kasama na siya sa laban na ito. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pagkakataon si Liza. Natawagan ng kanyang kapatid na si Ana upang ipaalam ang nangyari sa kanilang mga magulang sa ospital. Ana, kailangan mong malaman to. Pinalayas kami sa ospital dahil hindi na tayo nakakabayad ng mga bayarin. Nahuli ko si nanay na kinakaladkad palabas ng mga security guard. Sabi ni Liza, puno ng emosyon sa kanyang boses. Ano? Hindi to maaari. Uuwi ako agad, Liza. Kailangan nating tulungan si nanay at tatay. Sagot ni Ana, halos hindi mapigilan ng galit at pag-aalala. Agad na nagplano si Ana sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, kasama ang kanyang nobyo na si David, isang doktor na nakilala niya sa ibang bansa. Nang makarating sila sa Pilipinas, una munang pinuntahan ni Ana ang kanyang mga magulang upang kamustahin ang kalagayan nila. Nay, tay, nandito na ako, sabi ni Ana habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Pasensya na at hindi ako nakauwi agad. Ana, anak, salamat at nandito ka na, sagot ni Jennifer. Damang-dama ang ginhawa sa presensya ng kanyang anak. Nay, tay, ito nga po pala si David, ang nobyo ko. Isa siyang doktor at gustong tumulong po sa inyo. Pakilala ni Ana. Magandang araw po, tito, tita. Bati ni David. May paggalang sa kanyang boses. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako para tumulong. Salamat, anak. Malaking bagay ang pagdating mo dito, sagot ni Jose, na nakahiga pa rin ngunit pilit na nagpapakita ng tapang. Habang nag-uusap sila, sinabi ni David ang balitang magbibigay ng malaking ginhawa kay Jennifer at Jose. Tita, tito, hindi niyo na po kailangan mag-alala. Ang tito ko ang nagmamay-ari ng ospital kung saan po kayo minaltrato. Sisiguraduhin ko na masisisante ang medical doctor na yon, sabi ni David na puno ng determinasyon. Naku, maraming salamat, David. Malaking tulong ang balita mong ito, sagot ni Jennifer na napaluha sa tuwa at ginawa. Opo, tita. Huwag kayong mag-alala. Pinangako ko kay Ana na gagawin ko ang lahat para matulungan kayo at isa pa. Pagmamay-ari din po ng pamilya namin ng ospital kung saan kami nagkakilala ni Ana. May kakayanan kaming siguraduhin na makakakuha po kayo ng tamang gamutan, paliwanag ni David. Nang marinig ito ni Ana, napangiti siya sa kanyang nobyo. David, salamat. Hindi ko alam kung papaano ko kakayanin to nang wala ka. Huwag kang mag-alala, Ana. Mahal kita at mahal ko rin ang pamilya mo, sagot ni David, hawak ang kamay ni Ana. Ikaw naman, ma. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin na ganun pala kalaki ang problema mo? Tanong ni Ana sa kanyang nanay. Yumuko naman si Jennifer. Napahawak sa kanyang kamay habang mahinang nagsalita. Pasensya ka na, anak. Alam ko kasing may pinoproblema rin kayo. Ayoko nang makadagdag pa sa isipin ninyo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang binabalangkas ang mga susunod na hakbang. Ipinangako ni David na makikipag-ugnayan siya sa kanyang tito upang masiguro na mabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Jennifer at Jose. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman ni Jennifer at Jose ang malaking ginhawa at pag-asa dahil sa tulong ng kanilang mga anak at ng nobyo ni Ana. Kinabukasan, nagtungo si David kasama si Ana sa ospital kung saan nangyari ang insidente. Agad nilang hinarap ang mga kinauukulan at pinaliwanag ang kanilang sitwasyon. Magandang araw. Ako si Dr. David Martinez, pamangkin ni Dr. Fernando Martinez, ang may-ari ng ospital na ito. Kailangan namang makausap ang medical director, sabi ni David, puno ng otoridad ang kanyang boses. Nagulat ang mga staff sa presensya ni David at agad na inireport ang kanyang pagdating kay Dr. Miranda. Hindi nagtagal, lumabas si Dr. Miranda, ngunit baka sa kanyang muka ang kaba at pag-aalala. Dr. Miranda, ako si Dr. David Martinez. Nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya ni Mrs. Santos. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ipinagbigay alam ko na ito sa aking tito at sisiguraduhin namin na mayroong aksyon na gagawin laban sa inyo, sabi ni David
na hindi itinago ang kanyang galit. Pasensya na po, Dr. Martinez. Hindi ko po intensyon na maksakta ng pamilya. Ginawa ko lang naman po ang aking tungkulin. Sagot ni Dr. Miranda, bakas ang takot sa kanyang boses. Ang tungkulin ninyo ay magbigay ng tamang serbisyo sa lahat ng pasyente. Hindi nyo sila dapat pinapalabas ng ospital na parang walang pakialam sa kanilang kalagayan. Sisiguraduhin ko na hindi na ito mauulit. Tandaan mo yan. Sabi ni David bago tumalikod at iniwan si Dr. Miranda na nag-iisip ng kanyang kapalaran. Pagbalik nila sa bagong ospital kung saan kasalukuyang ginagamot si Jose, agad silang nag-usap ni Jennifer at Liza tungkol sa mga nangyari. Naitay, wag na po kayong mag-alala. Nagawa na namin ang lahat ng kailangan gawin. Makakakuha na tayo ng tamang gamutan para kay tatay. Sabi ni Ana, nahawak ang kamay ng kanyang ina. Salamat anak. Malaking ginhawa ang dala ng inyong presensya. Sagot ni Jennifer, napapaluha sa tuwa. Salamat din sa'yo, David. Hindi namin alam kung paano namin kakayanin to kung wala ka. Sabi ni Jose, pilit na nagpapakita ng lakas. Huwag niyo pong alalahanin. Magkasama po tayo sa laban na ito. At gagawin ko po ang lahat para gumaling kayo. Sagot ni David, puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, naging mas maayos ang kalagayan ni Jose sa tulong ng bagong ospital at ng kanilang pamilya. Unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ang naging sandigan nila sa gitna ng mga pagsubok. Alam nilang marami pang hamon ang darating, ngunit sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, naroon ang pag-asa na sa bawat pagsubok may liwanag na naghihintay sa kanilang dulo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging masigasig si Liza sa pag-aalaga kay Jose, habang si Ana at David naman ay nag-aasikaso ng mga kailangang dokumento at bayarin. Hindi rin nagtagal, dumating ang balita na natanggal na sa posisyon si Dr. Miranda. Isang malaking tagumpay ito para sa kanila dahil alam nilang nabigyan ng hustisya ang kanilang pamilya. Tay, natanggal na po si Dr. Miranda. Hindi na po siya makakapanakit pa ng ibang pasyente. Balita ni Ana sa kanyang mga magulang. Salamat Ana, salamat David. Malaking bagay ito para sa atin. Sagot ni Jennifer, baka sa muka ang tuwa at ginawa. Habang nag-aayos sila ng mga gamit sa ospital, naramdaman ni Jennifer ang malaking pagpapasalamat sa kanilang mga anak at kay David. Alam niyang marami pa ang kanilang laban, ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, naroon ang pag-asa at pagmamahal na kanilang sandigan. Nay, magpahinga ka na. Kami na ni Liza ang bahala kay tatay. Sabi ni Ana habang tinutulungan si Jennifer na umupo. Salamat mga anak. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to ng mag-isa. Sagot ni Jennifer, puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Makalipas ang ilang linggo ng pag-aalaga at pagsusumika para sa paggaling ni Jose, napag-alaman ni Jennifer at kanilang mga anak na unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan. Ang kanilang pagsisikap ay nagbunga at tila unti-unti na nilang natatanaw ang pag-asa. Gayunpaman, kinailangan muling bumalik ni David sa ibang bansa dahil may mga aasikasuhin ito sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ana, tita at tito, kailangan ko na pong bumalik. May mga pasyente po akong kailangan ding asikasuhin pero wag po kayong mag-alala. Patuloy ako magpapadala ng tulong mula rito. Sabi ni David habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Salamat David. Hindi namin alam kung paano namin kakayanin ito nang wala ka. Sagot ni Jennifer, baka sa mukhang pasasalamat at lungkot. David, mag-iingat ka ha. Salamat sa lahat ng tulong mo. Mahal kita. Sabi ni Ana habang niyayakap ang nobyo. Mahal din kita Ana. Mag-ingat kayo rito. Patuloy tayong mag-uusap ha. Sagot ni David bago ito tuluyang umalis. Pag-alis ni David, pansamantalang nanatili si Ana sa piling ng kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan bilang pamilya. Napagdesisyonan ni Ana at Liza na manatili na lamang si Liza sa Pilipinas upang magtrabaho bilang guro sa probinsya. Tay, napag-usapan na namin ni Liza. Mananatili na siya rito sa Pilipinas upang magtrabaho bilang guro. Sabi ni Ana, isang gabi habang nag-uusap sila sa pagkainan. Pero anak, mas mababa ang sweldo ng guro dito sa atin kumpara sa ibang bansa. Paano ka mabubuhay ng maayos? Tanong ni Jennifer, halatang pag-aalala sa kanyang boses. Nay, mas mahalaga sa akin na makasama kayo.
Pera lang yan at mas mahalaga ang pamilya kaysa sa pera. Kaya ko naman mag-adjust. Sagot ni Liza. Pilit na pinapakalma ang nanay niya. Anak, salamat. Hindi namin alam kung paano kami mabubuhay nang wala kayo. Pero naiintindihan ko ang pangamba ng nanay mo. Siguraduhin nating magtutulungan tayo. Sabi ni Jose na ngayon medyo malakas na. Huwag kayong mag-alala na itay. Magpapadala rin ako ng pera mula sa ibang bansa. Ang importante ay magkasama tayo at nagtutulungan. Dagdag ni Ana. Sana ay kung may mga problema kayo sabihin niyo agad sa akin. Pamilya tayo, dapat magtulungan tayo hanggang dulo. Dagdag pa ni Ana habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Oo ate, pangako. Hindi ko itatago kung may problema. Gagawin ko ang lahat para makatulong dito. Sagot ni Liza, puno ng determinasyon. Sa kabila ng mga alalahanin ni Jennifer, nakaramdam siya ng ginawa dahil sa pagmamahal at pagtutulungan ng kanyang mga anak. Alam niyang hindi madali ang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pamilya ang magsisilbing sandigan at gabay. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang umalis sa Ana upang bumalik sa ibang bansa. Sa kanilang pag-alis, hindi maiwasang lumuha si Jennifer. Mag-ingat kayo, Ana, at salamat sa lahat. Sabi ni Jennifer habang niyayakap ang kanyang anak. Mahal na mahal ko kayo, Nay-Tay. Mag-iingat po kayo rito. Sagot naman ni Ana habang pinipigilan ang sariling luha. Habang palapit na ang araw ng pag-alis ni Ana, naramdaman ni Jennifer ang bigat ng kanilang kalagayan. Ngunit dama rin niya ang tibay ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang magtutulungan at magmamahalan.